noon, sinalubong nila ulit si Jesus. Pagdating nila kay Jesus Christ, ang ginawa ng mga disipulo, ng mga alagad, nilagay nila mga balabal para makaupo si Jesus Christ. Kasi medyo makatiin kapag inupuan ng diretso. So nilagyan. Umupo si Jesus Christ, bumaba doon sa diretso sa may Jerusalem, and pumasok sa East Gate. Ang tawag doon sa East Gate ay Golden Gate. GSW. Golden Gate. Pumasok sa East. Pagpasok doon, yung mga tao, nung nakikita na si Jesus Christ na dumarating, masayang-masaya yung mga tao. Anong ginawa ng mga tao? Kinuha nila yung mga balabal nila, nilatag nila sa daan. Yung mga walang panglatag sa daan, ang ginawa nila, pumutol ng mga palmera, sanga ng palmera. Oh, yan na. Pinalaspas na nila. Okay? Tsaka nilagay nila sa sahig. Okay. Nagtaka ba kayo niyan? Bakit nila biglang ginawa? Mamaya, pag-usapan din natin. Pagkatapos, nung pumapasok na si Jesus Christ, eto namang mga Pariseo, sabi nila, guro, patigilan mo naman yung mga alagad mo. Kasi pinupuri ka na nila Sinasamba ka na nila. Anong sabi ni Jesus Christ? Kapag pinatahimik ko sila, yung mga bato ang sisigaw. And then after nung pumapasok si Jesus, nakita niya yung Jerusalem, umiyak siya. Paliwanag na rin ba't umiyak din siya. And then, sabi ng mga tao nakakita, sino ba yun? Hindi nila kilala ko sino si Jesus. Okay, ayun yung pag-usapan natin. Bakit nagpakuha si Jesus ng donkey, specific donkey, at bakit donkey sa lahat ng sasakyan niya? Bakit doon siya na yung mga tao ay nagpuri sa kanya bigla, kahit na later on, after 1 week, sisigaw naman sila ng crucify him, the irony, nagpuri, after the week, crucify him ang sinigaw na. Pagkatapos, bakit umiyak si Jesus Christ? Yan, okay, pag-uusapan natin ngayon yan. Alright, Rico. Okay, una, bakit nangyari na kinakailangan si Jesus Christ, yun yung specific na pinakuha niya yung donkey? Actually, nabasa na rin kanina doon sa Matthew 21. By the way, hindi lahat ng pangyayari sa isang gospel na nakasulat sa ibang gospel books. Okay? Kaya ang tawag dito ay synoptics or may parallel siya. So yung nakasulat sa Matthew, meron din sa Mark, meron din sa Luke, at meron din sa John. Hindi lahat ganon, pero isa ito sa mayroon. Kaya you can see in different angles kung paano nila pinapakilala si Jesus Christ. Pero dito nga po, one of the reasons kung bakit specific na donkey yung pinakuha ni Jesus Christ is so he can fulfill prophecy. Yung kinote mo doon ni Jesus Christ, na siya mismo yung nagsabi, ay Zechariah chapter 9, verse 9. Paalala ko po sa inyo, walang ibang nag-claim nito, walang nagsabi sa mga alagad, hindi rin sinabi po ng mga taong nadatna niya doon sa Jerusalem. Si Jesus Christ mismo ang nag-quote nito. Okay? So sabi niya ganoon, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na magpatagumpay at mapagwagi, dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Yan. Bakit donkey of all animals sa pwede niyang sakyan? Kasi prophecy kailangan ma-fulfill. Okay? Sabi ng mga tao ganito, si Jesus Christ daw, hindi niya pinapakilala yung sarili niyang Diyos. Hindi niya pinapakilala yung sarili niya na as the Messiah. No, hindi totoo yun. Ilang beses na. Katulad dito. Kaya nga pinapaalala ko na si Jesus mismo yung nag-quote ng Zechariah 9:9. Kiniklaim niya na yung pinapakilala ni Zechariah, which is the Messiah na matagal nang inaantay ng mga Hudyo, ay siya na yon. Okay? Kaya nga yung later on, pag habang pumapasok na si Jesus Christ, alam nyo ba yung mga alagad niya, tuwang-tuwa. Masayang-masaya sila. Bakit? Buong ministry ni Jesus Christ, bago itong sitwasyon na ito, anong lagi niyang sinasabi whenever He is fulfilling prophecy or whenever He is doing miracle? Anong lagi sinasabi ni Jesus Christ? Pag natapos niya kunwari, nagpagaling siya, katulad nung na-preach ni Missionary Clint. No, di ba, yung bingi, nakadinig. Anong sabi niya doon sa ginawa niya na miracle? Anong ulam? Ano sabi? Huwag mong ipagsabi. Lagi yon. Huwag niyo ipagsabi, huwag niyo ipagsabi, huwag niyo ipagsabi. Lagi niya sinasabing gano'n. Bakit? Isa sa mga dahilan doon, kasi hindi pa time. Kasi kapag literal na yung mga tao i-claim na talaga si Jesus as the Messiah, hindi siya darating na mapapako. Okay? Ang makakaunawa lang, ang tatanggap lang ng truth na yon, okay, yung gusto talagang maghanap ng truth. Kaya hindi kailangan mo na ipagsabi. So, ito yung unang-unang pagkakataon na si Jesus Christ na mismo yung nagsabing, magpapakilala na ako sa kanila bilang hari. Yan. Okay? Question, ilang prophecies yung na-fulfill ni Jesus Christ sa Bible? Yung nasulat. Isipin nyo, saglit lang yun Paalala ko sa inyo, ang buhay ni Jesus Christ sa Bible, 34 years lang. Wala pa nga 34
Okay? Kulang ng 6 na buwan. O, 3.5 lang. At 3.5 lang. Bakit? Ay, ano? Ilan? Ilang prophecies sa tingin nyo nagawa ni Jesus Christ na nasabi sa Old Testament? Thousands of years ago. Hundreds of years ago. Sa tingin nyo ilan? Yung nagawa ni Jesus Christ na nasabi sa Old Testament? 300 plus. 300 plus. Ang sabi ni Professor Stone, hindi si Professor X. Sabi ni Professor Stone, if a person fulfills 8 prophecies, 8 lang, 8 prophecies, it's like yung buong Texas, ang Texas po 3 times ng Pilipinas. It's like having whole Texas, nilagay mo 6 feet deep ng coins. Yung coin na yon hahanapin mo in one get. In one pick. That is the likeliness of fulfilling 8 prophecies. 8 prophecies. Sa exponent doon, ano yung sabi doon? 10 to the 17th power. Oh, nalala niyo pa yung math ninyo? Okay. 10 to the 17th power. 8 prophecies. Ilan yung nagawa ni Jesus? 300 plus. Abay, talaga kung hindi ka pa maniwala sa Kanya during that time, sobrang tigas talaga ng ulo mo. Bakit? Nagpapakilala siya as Messiah. Bago siya ipako, finally, nagsabi na siya, ako na yung haring inaantay ninyo. Yan. Kaya kinakailangan. And itong Zechariah po na ito, specific, actually, marami pa siyang sasabihin tungkol sa Messiah dyan eh. Pero ito kasi yung kinukut lang natin na nabasa natin doon sa Matthew 21. Ano? Ito po ay 500 years. No? Bigyan ko kayo ng halimbawa na, ito kasi sabihin na natin na hindi eh. Nilaro lang ni Jesus yan, minanipulate niya lang eh. Kaya nga pinaliwanag ko sa inyo, paano mangyayari, napapayag na lang yung mga may-ari ng donkey na kukunin nila yung asno na yun. Oh. Siguro di pa tayo maniwala doon eh. Bigyan ko kayo na mas solid. Kaya mong i-manipulate yung kapanganakan mo? Ikaw magpaplano saan kayo papanganak? Nasubukan nyo na? Si Jesus siya nagplano na kung saan siya ipapanganak. Taga saan yung magulang niya? Ha? Taga Nazareth. Ang Nazareth po sa Bethlehem is around 90 kilometers. Kung di ako nagkakamali. Around 90 kilometers. Ang layo po ng 90 kilometers, parang mula dito hanggang Nueva Ecija or sabihin na natin hanggang halos Tarlac. Halimbawa na lang. Ganun kalayo. Anong likeliness na yun ang prophecy, ipapanganak ang Messiah sa Bethlehem? Di ba? Taga Nazareth itong mga ito. Ano nangyari? Nagkaroon ng decree na kung saan bababa kailangan, is dahil may census, at saktong-sakto, hindi on the way nanganak si Mary. Hindi sa Nazareth bago umalis. Pag-apak ng Bethlehem, pagdating nila doon pinanganak si Jesus Christ. Bakit? Anong sabi ng Bible? Ipapanganak siya sa Bethlehem, Ephrata. Tapos ang sabi, dadaan silang Egypt. Ang layo ng Bethlehem sa Egypt. Anong sumunod na nangyari? Kinausap ng angel si Joseph na sabi ganun, punta muna kayo ng Egypt kasi mayroong masamang loob. Sino? Si King Herod. Takasan nyo muna. Nag-segue sa lahat ng sisegwayan nila na lugar. Egypt. Papanganak pa lang si Jesus, minanipulate niya na yung prophecy. Grabe naman prophecy yan. Kaya again, kung hindi ka pa maniwala na si Jesus yung Messiah, sobrang tigas na ng ulo mo with 300 plus prophecies fulfilled. Ano? And in fact, alam nyo ng mga rabbi na there are at least 300 prophecies that needs to be fulfilled. So nga lang din nila tinanggap na si Jesus yung na-fulfill na yun. But here's the reminder, bago tayo magtuloy. Sabi ni Jesus sa Luke 24:44, ay, ito pala. Okay, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin. Yan. Kaya yung hinahanap ng mga rabbi, ng mga scribe, na prophecies tungkol sa Messiah, finulfill talaga ni Jesus Christ yun. Walang labis, walang kulang. But here's the reminder mga kapatid, ano? Si Jesus nagpapakilala as King. Okay? Pero ito yung sinabi niya. This world, itong mundo na ito ay hindi ito yung kingdom na kanyang sinasabi. Bakit? Anong sabi niya? John 18:36. Anong sabi niya dyan? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Not of this world ang kingdom na ito. Teka lang. Nagpapakilala si Jesus as King, pero sabi niya, hindi ito yung kingdom na binibuild niya. So,
Saan niya, at this moment, at least at this point, saan niya gustong maging hari? Yan, okay. Saan niya kaya gustong maging hari? Punta na tayo sa second point kagad natin. Nagbagong buhay na ako, mabilis ako kada point. Okay. The procession. Prophecy fulfilled, the procession. Paano nagpakilala yung king na ito? Through with a donkey. Okay. Ano sabi ng Matthew 21 sa verse 6? Okay, dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro or yung colt at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Alright, so bakit donkey? Sa lahat, gets na natin, prophecy ito kaya donkey, pero of all animals na pipiliin ng ating Panginoon noong foundations of the world, bakit donkey? Okay? Una po, alright, yung mga hari, whenever they're entering or sila ay pinapresent nila yung kanilang sarili, kabayo yung sinasakyan nila. Kasi kailangan nga, alam niyo kung magkano pala yung stallion? Yung kabayong stallion talaga, ha? Okay. Alam niyo magkano yung stallion? Meron tayo dito sa Pilipinas, so nakapunta kami ng bukid nun. Ang average na presyo ng stallion, 500,000 pesos. Average. Pero, meron pa dong iba na umaabot ng 1 to 2 million. 2 million, meron pa. Hanggang ngayon, yes. Presyo yun, ha? Mga mayayaman pa lang ito, hindi hari. So you would expect, kung hari ito, ganun yung presyo ng kanilang sinasakyan. Kung by pesos, 500,000, 1 million, 2 million, best of the best. Napakagandang kabayo. In this case, kay Jesus Christ, baliktad. Hiniram na nga, donkey pa. Ano yung itsura ng donkey? Maliit. Maliit po yung donkey. Yung donkey, nakikita ko lang yan sa mga bundok. Kasi donkey yung ginagamit ng transportation ng mga goods eh. Yung kunwari, yung nag-ani ng nyog. Ang makikita mo doon, totoo lang, hirap ang kabayo. Alam nyo bakit hindi pwede kabayo, by the way, ginagamit sa bundok? Kasi, mas mahaba yung kabayo. Mas madaling mabalian. Kaya ang ginagamit donkey, shorter. So pag nilalagay doon yung goods, mas madali sa kanya, mas kaya niyang mag-travel. Yan. Kaya donkey yung nakikita niya madalas umakit sa mababa ng bundok. Kay Jesus Christ, hindi stallion yung sinakyan niya to present himself as king. Ang ginamit niya po ay donkey. Why? He did not come, at least again, at this point, he did not come for war, he came for peace. Okay? Alam niyo, kahit si King Solomon, nung kanyang oath-taking, no oath-taking niya po sa 1 Kings 1, ang sinakyan niya mule. Ano yung mule? Ang mule po ay yung pinakamalaking variety po ng kabayo. Sobrang laki talaga. Kaya nga inyo sa Europe, ay inyo ginagamit po nila na pang-araro. Sa atin, meron tayong kalabaw. Sa kanila, ginagamit po lang mule. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 11, yung tawag sa Tagalog, yung yoke, pamatok. Yung pamatok sa atin, isa lang kasi kalabaw. Sa kanila po doon, doble. Pero mule yung gamit nila, kaya mas mabilis. Malalaki yung mule. Si Solomon yun po yung ginamit niya. Why? Kasi napakalaki ng mule. Napakaganda, napakaangas. Okay? Ganun pa nagpapakilala ang king. Kaso nga lang si Jesus Christ, he is not a political conqueror, but rather he came as the Prince of Peace. Isaiah 9. Diba? Sabi niya, I am the Prince of Peace. So nagpapakilala siya not as for war, but as the Prince of Peace. And so itong nature ng kanyang kingdom na dinedeclare, na kanyang pinapakilala, ay hindi yung kingdom na nakasanay ng Israel. Hindi yung kingdom na nalalaman siguro natin na napakabongga o sabihin na natin yung panggera. Hindi ito yung klaseng kingdom. Hindi yung kingdom na sapilitan. Itong kingdom na ito is for redemption. Kaya tayo naniniwala, we do not force Jesus. Hindi natin pinipilit ang Diyos na sinasamba natin sa mga tao. We let them be attracted to Jesus Christ. While we are presenting Jesus as the humble prince, the Prince of Peace, okay, we let them be attracted to Him. Hindi pinupwersa ng Panginoon ang kanyang sarili sa kahit sino. Okay? So, very different itong symbolism na ito. Now, yes, let me repeat it, ulitin ko hindi pino-force si Jesus Christ yung kanyang sarili sa atin. Pero, think about it. Si Jesus Christ, pinapakilala niya yung sarili niya as King. Yung kingdom niya is not of this world. So at this point, saan niya gusto maging king? Gusto niya maging king sa bawat isa sa atin. Gusto niya maging king sa bawat isa sa atin. With that said, hari ba si Jesus Christ sa atin? Sa trono ng buhay mo, sa trono ng buhay ko, ang nasusunod ba, ang bossing ba, ang hari ba,
si Jesus Christ. O hanggang ngayon, ang hirap sa atin ng word na surrender. Alam nyo, isa sa pinakamadaling word sa Bible, sa English Dictionary, ay yung word na surrender and submission. Sobrang dali niyang banggitin. Sobrang dali niyang hanapin yung definition. Sobrang dali. Pero ito, maniniwala ko, ito yung pinakamahirap gawin. Sobrang hirap niyang gawin. Alam niyo kung bakit? When you are really surrendered, when you are really submitted to God, when Jesus is your King, alam niyo ba? Wala ka ng rights. Tinatanggal mo lahat ng rights mo, hindi na ako yung masusunod sa buhay ko, hindi na ako yung magiging bossing ng buhay ko, hindi ako yung nakaupo sa trono ng buhay ko, ang nakaupo, ang nasusunod sa buhay ko, si Jesus Christ. May mangyari, out of my control, Lord, ikaw yung hari, so anong gagawin natin? Panginoon, ito yung nangyayari, hindi ko alam kung bakit, pero alam kong alam mo, so ano pang gagawin natin? Since ikaw yung hari ng buhay ko, ano yung gusto nyo? May nangyari sa buhay mo, bad trip ka, tanongin mo, okay, sino bang hari? Sino bang nasusunod talaga sa buhay ko? O baka mamaya, when God is, kapag ang Diyos ay inalis lahat ng options sa'yo, pag ang Diyos ay nilagay ka sa posisyon na hindi mo gusto, pag ang Panginoon may pinapagawa sa'yo hindi mo gusto, makipag-away ka ba sa Panginoon o tinanggap mo talaga siyang hari mo? Again, the word surrender and submission is easy to search sa dictionary. But it's the hardest thing to do sa buhay natin. Hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag sa bawat isa sa atin kung ganito kahirap. Pero sobrang hirap niya. Kasi literally, hindi na dapat ikaw na susunod. I'll give you a simple, siguro, na senyales kung siya ba nasusunod or hindi. Kada bawat decision mo, tinatanong mo kung gusto niya o ayaw niya. That's it. Panginoon, dito ba ako? Gusto mo, ayaw mo? Lord, gagawin ko ito. Gusto mo ba, ayaw mo? Itong tao na ito sa buhay ko, Lord, gusto mo ba, ayaw mo? Panginoon, itong karir ko na ito, gusto mo ba, ayaw mo? Panginoon, yung pera tinatanggap ko, gusto mo ba, ayaw mo? Panginoon, yung bibili ko ba, gusto mo, ayaw mo? Nakukuha niyo na? Hindi ikaw yung nasusunod, hindi kayo hari. If Jesus, yung sinasabi ni Jesus, if yung kingdom niya is not of this world, ibig sabihin, gusto ni Jesus maging king sa'yo at sa akin. And again, I understand it's really hard. But at the same time, it's freeing. Ano siya? Liberty. Ano ba Tagalog? Nakakalaya sa'yo. Alam mo, pag finally you embrace the idea of surrender and submission, mas hayahay. Kasi hindi ka na kumukontra eh. Alam niyo kung anong kaibahan nung tupa sa kambing? Napanood niyo na yung video nung tupa, tapos yung kanyang shepherd, sinisigawan siya? Halo-halo yung mga tupa doon sa field. Tapos hiwa-hiwala yung mga shepherd. Nung sumigaw na yung shepherd, yung mga tupa na para sa kanya, yun lang yung lumapit. Yung tupa na para sa kanya, yun lang lumapit. Specific. Anong sinabi nung gagawin ng pastol? Kung saan siya pupunta, sabihin ng pastol, gagawin nila. Pag sinabi ng pastol na dito kayo. Pag ayaw niya, ayaw niya. Yan yung ugali ng tupa. Ang kambing, ano ugali ng kambing? Nung nasa, anong part ng Tarlac? Ay, Tarlac ba yun? Kalimutan ko. Basta may isang hill kami. Tawa ko ng tawa, pinicturean ko pa yon. Happy ko, totoo talaga yung Bible, no? Yung kambing, nandun siya sa lugar na marami namang damo. Tapos merong alambre. Bible nga eh. Tapos, may damo naman dito. Ang ginawa niya, nilalabas niya yung leeg niya doon. Hirap na yung kambing. Tapos tuloy kami ng tao niya, sabi ko, galing ng Bible, no? Totoo nga talaga. Meron naman pagpapala doon sa harapan niya, pinilit niya yung malayo. Pinilit niya yung hindi sa kanya. Kasi ugali ng kambing yun, di ba? Pipilitin niya yung hindi sa kanya. Yung ayaw sa kanya, yun yung pipilitin niya. Kaya nga, kung totoong mananampalataya, hindi tayo kambing, di ba? Ano tayo? Hindi rin unggoy. Okay? Tupa. Okay, tupa tayo. Is Jesus your king? Or more like, ito nga eh. Sorry, last ito. Nung Wednesday, kaya wala tayong prayer meeting, kasama ko si Pastor Eric, may hinahanap kami. Naghanap kami ng sakyan niya. Ngayon, long story short, nagkamali ka, hindi pala yun yung kalooban ng Panginoon nung morning. So, naghanap kami ng iba. So, nga lang hindi nakahanda magkaroon ng ibang meeting. So, kaya umabot kami ng gabi. May correction sa akin ng Diyos nung umaga. Ito kasing prayer ko.
Ako yung nagdadrive, sinundo ko sila Pastor Eric sa Trinoma. Tapos, ito yung prayer ko. Lord, samahan mo kami. Ay, pakinggan nyo Sabi ko, Lord, samahan nyo po kami. Kami Marikina. Tapos, kung ano po yung mangyayari, samahan nyo po kami. Kapag nag-deal na kami, Lord, samahan nyo po kami. Kapag kausap na po namin, samahan niyo po kami. Alam niyo anong correction sa akin ng Diyos doon? Right there and then? Sabi ko, teka lang, ba't inuutusan ko ang Diyos sa samahan ako? Ano yung boy ko? Yes, don't get me wrong. Na talagang gusto natin ang Diyos sa buhay natin. And that's totally right. Na dapat kasama natin ang Diyos sa buhay natin. You can see in the scripture sa Psalms na talagang nag-pray si David na Panginoon, samahan mo ako sa gera. But I don't like the idea na wari baga, Diyos yung mag-a-adjust sa sitwasyon ko. Kala ko ba hari siya? Kala ko ba Diyos siya? Uutusan ko paano siya kikilo sa buhay ko? Samahan ako ng Diyos? So, kinurik ko yung prayer ko. Sabi ko, Panginoon, sana kung nasaan ka doon kami pupunta. Panginoon, yung hakbang ko, hakbang namin nila Pastor Eric, sana nandoon kung saan mo kami gustong pupunta. Para kasama ka namin. Nakukuha nyo na? Ha? Kasi ang Diyos, omnipresent, kahit saan nandun siya. Yung sinasabi natin na gusto natin kasama ang Diyos, yung kalooban niya. So Lord, kung saan ako aapak, sana doon mo gusto. Sabi ko sa Panginoon, may ginagawa ko ngayon. Sabi ko, Lord, kung nasaan ako ngayon pag gusto mo, pakibatukan ako ng konti. Pag ayaw mo. Okay lang, medyo masakit-sakit, basta mapaalalahanan lang ako. Kasi sana, Lord, kung saan ako nakaapak, yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Nakukuha natin? Kung yung kingdom ni Jesus is not of this world, ang kingdom niya nasa kaluluwa mo. Third thing, prophecy fulfilled, procession as the king, the praise. Eto na. Alam niyo ba nakakatawa yung... Mamaya na lang. Okay. Anong sigaw ng mga tao? Hosanna! Hosanna! Okay, verse 8. Ano sabi niyo doon? Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy kasi wala silang balabal. Pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Ayun yung ginamit nila, no? Tapos sa verse 9, nagsisigaw ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Anong sigaw nila? Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At for the sake of this point, nilagay ko yung English na sinabi doon. Sabi doon sa verse 9, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Isipin ninyo, even yung nag-translate ng Bible, okay, kahit anong translation, yung nag-translate nito, hindi nila ginamit yung English word na praise. Ang ginamit nila na word, yung Hebrew, which is yung Hosanna. Hindi nila in-adjust. Kasi mahirap. Mahirap i-adjust. Ito yon. Kasi yung Hosanna, ang ibig sabihin ng word na Hosanna, kahit sa Tagalog, ang ginamit na purihin no? Ang ibig sabihin ng word na Hosanna sa Hebrew, ganito. Hindi ko babasahin, hindi naman ako marunong ng Hebrew Okay. Pero ibig sabihin niyan ganito, save us now. So yung mga tao sumisigaw, Hosanna to the Son of David, Hosanna to the highest. It's just like this. Ang sinisigaw nila, it's a cry for deliverance, for praise and petition. Okay? Pinupuri nila, pero nakikiusap din sila. Parang ganito yan. Kumisigaw sila, purihin! Iligtas mo kami, anak ni David. Purihin! Iligtas mo kami, Diyos ng kataas-taasan. Okay? Ngayon, here's the correction. Mamaya pa pala. Bakit kaya, bigla parating si Jesus, bakit yung mga tao, biglang nagsilatag ng mga balabal nila, tsaka kumuha sa lahat na pwedeng kunin? Bakit hindi fig leaves? Bakit hindi ibang klaseng dahon? Bakit specific palmera? Palm branches. Bakit kaya? At bakit kahit na later on, after 1 week, sisigaw sila ng crucify him, hindi na Hosanna? Bakit gano'n nangyari, no? Ito na. Kasi 160 years ago, wow, kala mo nandun ako. 160 years ago, here's the historical background, ay meron tinatawag na Maccabean Revolt, or ito Maccabean connection natin. Okay, ang Maccabean Revolt noong 160 BCE, or 160 years bago pinanganak si Jesus Christ. Ano pong nangyari doon? Bago kasi nagkaroon ng, anong empire nung time ni Jesus Christ? Anong empire yan? Roman Empire. Tama? Okay, Roman Empire. Pero, years ago, bago nagkaroon ng Roman Empire, meron mo ng
Grecian Empire. Dahil kanino? Sino yung dakilang mananakop na yon? Yan, Alexander the Great. Yan, around 300 BC ko na nagkamali. Ay, 200 BC. Okay? So, majority ng Europe, sabihin na natin, malaking bahagi ng mundo, sinakop ni Alexander the Great. And so, nagkaroon ng Grecian Empire. Pero nung namatay si Alexander the Great, na-divide yung kanyang empire sa apat niya na mga general. Isa doon ay yung si Seleucus Nicator. Yan. Si Seleucus Nicator. Si Seleucus Nicator, nagkaroon siya sa sarili ng empire. Kaya ang pangalan ay yung Seleucid Empire. Ay, nakalagay ba dyan? Ayan. Seleucid Empire. Nagkaroon siya ng Seleucid Empire. Yung Seleucid Empire, ang sakop-sakop po niyan, Anatolia, yung Babylon, Syria, and of course, India, kasama ang India, pagkatapos yung, syempre, yung Palestine or yung Israel. Okay? Yun. So, sakop-sakop nila. You can imagine, bakit wala sa Bible ito? Ha? Kasi during ng Grecian Empire, ang tawag na doon ay 400 silent years. Walang divine revelation ng Diyos. Hindi siya nagsasalita. Kaya yung Malakay, papunta ng Matthew, wala yon. Blanco yon. Okay? So, anyway, ngayon, ito ba, nakasulat. Yung Maccabean ng mag-aama, yung tatay, yung mga anak niya, sila yung nanguna nung revolt. Okay? So, ito ay Aaronic sila. Mga galing sa lahi ni Aaron, mga pari. Doon sila galing po. So, yung mga pari na ikipaggera, no? Ayan. And so, ito po si Judas Maccabeus. Okay, na-recapture niya yung Jerusalem ng 1 linggo lang yan actually. Okay, recapture niya yung temple. Kasi nangyari sa temple, binarubal ng ng Seleucid Empire. Dahil syempre, pagano yung mga yun Okay? And so, nung nasakop na ulit, na-recapture ng mga Maccabeans, itong temple po nila, nag-rejoice yung mga tao. Kaya every year, every year, yung mga Hudyo nag-celebrate ng Hanukkah. Ang Hanukkah hindi po Christmas. Okay? Kasi ng iba, dahil December yon, nag-celebrate yung mga Hudyo, nag-celebrate ng Christmas. Hindi po. Ang sineselebrate nila yung Maccabean Revolt. Kasi na-recapture ng Maccabees, na Maccabeans, yung temple. Nakuha natin yon? Di ba pagka tuwing Hanukkah, nagpapailaw yung mga Hudyo, hindi sila nag-celebrate kay Jesus. Hindi rin nila inaantay si Santa Claus, ha? FYI. Okay? Hanukkah yung sineselebrate po nila. Okay. And so, nung araw na yon na nakuha nila, because of that victory, yung mga tao, tinanggap nila si Maccabeans, yung pamilya. Nag-aawit sila. Sino pa naaalala nyo ng ganyan? Si David, hindi pa siya hari. Diba, naalala nyo? Darating tayo dyan, malapit na, mga 3 Sundays pa. Okay, darating tayo dyan. Nag-celebrate sila, diba? Nagkantahan sila. So, ganun yung ginawa ng mga tao during 160 BCE. Alright? May kasama yung palm trees. Yan. Palm branches. Kasi yung available. And so, yung mga tao po dito, by the way, nasa Book of Maccabees po yan, yung apocryphal books ng Maccabees, ang term ko alam ko, marami na ba? Kaya nyo doon? Sige. Yung Maccabees po na books, considered siya as apocryphal books. Yung word na apocryphal, ibig sabihin, non-canonical or hindi sila chosen, hindi sila part ng salita ng Diyos. But, we can refer to the book of Maccabees as historical scriptures. Okay? Hindi sila divine scriptures, they are historical scriptures. Saan nagets ako? Okay. Ngayon, yung ginawa nila kay Jesus, kayo nakita nila si Jesus, for 3 years, ang daming ginawa ni Jesus. Yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakarinig, yung mga lumpo nakalakad, yung mga may sinaniban na masamang spirito, marami doon sa mga tao, ine-expect nila si Jesus as king na magpapalaya sa kanila from Roman occupation. And so they were expecting Jesus as a political conqueror. By the way, si Judas, he is one of them. Kaya nung si Judas, nung finally sabi niya, mamamatay na to. Wala na, pakinabangan na lang. Yun. Okay naman si Judas, pero hindi okay yung ginawa niya. Okay? Kasama siya ng mga zilot. Okay? Mga zilot sila. Alright. So anyway, ina-expect nila si Jesus as political king. Kaya sila excited. Just like doon sa Maccabees, kumuha sila ng palm branch. Yes, palalayain na tayo. Yes, ito na. Makakawala na tayo sa Roman occupation. Magiging talagang sariling bansa na ulit tayo. Yun yung malaking akala nila. Ha?
they were asking for not spiritual salvation, but rather for political salvation. But we know Jesus Christ did not come for political salvation. He came for spiritual salvation. First and foremost. Okay? Nasa Psalm 118 pala yun. Okay? So, what they were expecting again? They were expecting a political Messiah. All throughout. Di ba napag-aralan natin yung Book of Judges? Actually, ang treatment nila sa lahat ng judges, Messiah. So, for them, Messiah, again, Savior. So, si Jesus Christ, they are also like, nag-expect sila Jesus, katulad ng mga judges, as a political Messiah to overthrow yung Roman Empire from Israel. So, hindi naman yun yung ginawa ni Jesus. Bakit? Ang gusto ni Jesus, He came to defeat sin and death, not political powers. Ayun yung unang-unang gustong gawin ni Jesus Christ. Yes, don't get me wrong. Gusto ng Panginoon na may pakialam siya sa lahat ng areas ng life natin. But again, first and foremost, ang gustong kingdom ni Jesus Christ, ang gusto niyo munang ayusin, ay yung problema natin about sin and death. Alright? Yun muna yung gustong ayusin ni Jesus Christ. Kaya, sa totoo lang, lahat ng nagiging problema, medyo sisegue akong konti, lahat ng nagiging problema sa totoo lang, yung sinasabi natin, na enumerate natin na problema or evil, they are surface problem. But the real problem is the evil within. Sabihin ko sa inyo, you want real change? Convert people to Christianity. Yun lang talaga. Share the gospel. Help them with the word. Okay, help them to understand the word. That's the real change. Yun lang yung totoong pagbabago. Hindi pa yun magbabago dahil sinabi mo, nagpaawa-awa ka, in-inspire mo sila. Babalik at babalik yun. Okay, ang totoong transformation sa Panginoon lang. And so, the week after, nasabi ko na pero the week after, nagsisigaw sila ng from Hosanna to crucify Him. Ano nangyari? Okay? Kasi, una, yung praise nila is based on misunderstanding. Kaya sabi ko, nakakatawa. Bakit? Kasama ba kayo doon? Nagpalaspas o kaya nakiano kayo? Nakisabay kayo? Actually, yung ginawa nila lang yun, it's the whole gesture of misunderstanding. Para siyang, it's a comic. Pagkakamali nila lang yun, they do not understand what they were doing. Nyug pa yung gamit natin. Okay? Misunderstanding lang po yung ginawa po na yun. Okay, kaya ngayon, maganda itong bandang huli. Huwag muna kayo matulog para mabutan nyo yung huli. Okay. Bandang yung huli nito. Bakit palaspas? Mamaya sa dulo. Okay. Nung hindi na magawa ni Jesus Christ yung political hopes nila, ayaw na nila. Kaya the week after, nung wala na pala, including Judas, wala na pala crucify Him na. Hindi na mapakinabangan. Hindi niya magawa yung gusto namin Wala na. Parang minsan tayo lang, no? Kapag hindi na tayo nasusunod, wala na. Alam niyo yung tampo ng ibang mananampalataya? Ayoko na sa Panginoon. Ayoko na magsamba. Hindi na ako mag-church. Balikan niyo yung root. Hindi ka nasunod. Sige, it comes in different forms. But the root, tingnan mo lang, observe mo lang, hindi ako yung nasunod, kaya ayoko na. We're just reflecting yung same attitude ng mga tao years ago. Hindi na kami masunod. Yung ini-expect namin, wala na. Ayaw na namin. And so their worship is superficial. Dahil hindi na-meet yung expectation nila. Nakakatawa, no? Sineselebrate ng matagal na panahon, maling worship pala. Hindi totoong worship, maling understanding, wrong motive, wrong intention pala. Alam nyo, nakakalungkot yun. Alam nyo kung bakit? It may also happen right here sa atin. We may sing songs of worship, we may shout Hosanna, we may come to church, but if it's wrong motive, if we're simply expecting something for God to do, hindi siya acceptable worship katulad nun. Baka mamaya dumating lang yung pagkakataon na kulang na lang sabihin din natin, crucify Him. Kasi hindi na ako nasusunod sa buhay ko. Hindi na ako nasusunod sa expectation ko sa Panginoon. Alright? And so, mga kapatid, are we worshiping Jesus for who He truly is? Or gusto natin tayo yung masunod?
Yung worship ba natin, is it conditional? Na kapag di na tayo susunod, wala na, ayoko na. Is it going to be like Judas na, hindi ko na mapakinabangan to, I'll just sell him for 30 pieces of silver. Alright. Pagdating ni, alala ko lang, last week lang yun, ano? Yung si Pastor, 2 Corinthians 8. Abraham. Yung diniscuss niya about, pangalan nito, 2 Corinthians 8 and 9. Alam niyo yung, if people are going to talk about money, tungkol sa giving nila, sa totoo lang, tithes and offering is a beautiful gesture. It's a beautiful gesture. Kaso nga lang, at the same time, I totally get it because tainted with evil. Reading ko. Tithes and offering is a beautiful gesture. It's a form of worship. Pero at the same time, tainted with evil. Bakit? Alam naman natin, ito yung context nun. Balikan natin ha. 2 Corinthians 8 and 9. Anong context nun? Yung church, sinong church? Corinth ba? Yung topic doon? Macedonia. Yung Macedonian church, ang sabi mahirap. Nagkukwento sila. It is letter for the Corinth church, pero it's a reminder with sa pamamagitan ng testimony ng Macedonian church. So sabing ganon, yung Macedonia, mahirap na simbahan. Mahirap silang simbahan, pero dahil mahal nila ang Panginoon, they were generous. In their struggle, in their hardship, they were able to give. Why? Anong root? Anong basis? Love. Ang sabi doon, dahil love nila ang Panginoon. That's it. Love nila. Sinabi doon, yes, okay? Sinabi doon, ilang beses ko ito pinapaliwanag sa atin. Sinabi doon na because they were faithful sa giving nila, God was blessing them at the same time. Pero ito yun Pakinggan nyo Sabi ni Paul, binibless sila ng Panginoon. Bakit ang description sa kanila mahirap pa rin? Ha? Tapos ang sabi doon, siksik, liglig, umaapaw. Okay, pakinggan nyo ako Pag nagta-tithes and offering ka, pag ine-expect mong siksik, liglig, umaapaw, literal na ibibless ka ng Panginoon ng maraming pera. Una, posible yon. Pangalawa, hindi kailangan gawin ng Diyos sa iyo yun. Because God can bless you in different forms. Okay? Kapag ini-expect mo, kaya ako gagawin ito para pagpalain ako ng Diyos, ano mo ang tawag doon? Business. Okay? Selfishness. See? The idea, the gesture of tithes and offering, the action, it's beautiful. It's form of worship. Pero it's tainted with evil. Why? Because people will preach it. They would say it. It's as if it's manipulating people to get something from them. I get it. People, maraming mga evil intentions sa mga tao. Pero sana wag kayong paloloko. Because tithes and offering is still a beautiful gesture. It's still worship, mga kapatid. Bakit itong mga kulokoy nandyan sa likod? Bakit sila, Kuya Raul, nagagawin yung gesture nila? It's their praise, it's their worship sa Panginoon. Bakit magsisiluluto kayo ng pangmaraming mga tao? Bakit tayo maghahanda ng lugar sa sambahan? It's our praise and worship sa Panginoon. Bakit tayo mag-aawitan? Bakit tayo magtutugtugan? Dahil ba nakasanayan lang natin yung programa? It's our form of worship sa Panginoon. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? It's our form of worship sa Panginoon. Bakit tayo nag-i-invite ng mga tao? By the way, good morning. Bakit tayo nag-i-invite ng mga tao? Kasi it's our form of worship sa Panginoon. Anong sabi ng Bible? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. That those that are in heaven, those that are in earth, those that are under the earth. Bakit natin gusto? Kasi gusto natin mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga kakilala natin, sila din kasama natin doon sa every knee, every tongue, confessing that Jesus is Lord. Hindi natin gagayahin yung ginawa ng mga tao sa Jerusalem nung araw na yun, yung hosana nila, may kailangan sila, may gusto silang gawin sa Panginoon. We are not doing that. We are simply asked because we know that Jesus died for us so we can have forgiveness sa ating mga sins and we can have
eternal life, and so we are praising, we are worshiping God. Mga kapatid, walang kailangan sa atin ng Diyos. Whenever we are worshiping, whenever we are praising, maaari na yung mga tao makinabang sa buhay natin. Pero we're so happy about it. Thank you, Lord, na pakinabangan yung buhay ko. Maraming salamat, Panginoon, na pakinabangan yung buhay ko. Bakit? Pagpupuri ko ito sa iyo. Samba ko ito sa iyo. Yes. Generosity is worship. Okay? Sana worship lang talaga, not to have gains. Okay. Yung provocation ng Pharisees. At yung sabi nila ulit, no? Yung sabi nila, pagdating ni Jesus Christ, sabi nila, Panginoon, patigilin mo naman yung mga alagad mo. Kasi nakikita na nila na sinasamba na si Jesus Christ. So anong sabi nilang ganon? Ito na pala. Sa Luke 19. Sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Bakit nila sinabi po ito? Alright, of course, because the Pharisees were threatened. Okay? Na ano? Aba, pag wala na kami sa picture, siya na yung aangat-angat, siya na yung bida-bida. Hindi na kami yung bida Panahon namin to kami yung tinitingala ng mga tao Kami yung tinitingala So, sino ito bilang i-entra-entra? Kaya sabi na, patigilan mo sila, dapat kami lang yung bida. Ay, thank you, pre. Boy, ito, napagsamba, bait. Joke lang. Thank you, pare. Okay. Anong sagot ni Jesus? Ay, ito pala. Okay. And so, biruin nyo, 3.5 years. Nakikipag-usap si Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, paano again yun? I have not spoken in secret. Andun naman ako sa inyo, hanggang doon sa crucifixion niya Sabi niya, nagtago ba ako sa inyo? Di ba open naman ako sa inyo? Pero in spite na si Jesus was preaching, He was explaining, okay? He was preaching. Still, people were blinded. Okay? They were blinded with what? Okay? They were blinded of truth because of jealousy. Tandaan niyo ito. Sa lahat ng sitwasyon ito. Jealousy man yan. Okay? Hypocrisy man yan. Alright? Ano man po yan, it can taint us or it can blind us from truth. Hindi mo makikita yung truth pag mali yung motive or intention mo talaga. Pag magtatanong sa akin, bakit hindi nila nakita yun? Sige ito kasimple. Wrong intention. Wrong motive when they were doing it. Kaya hindi talaga nila nakita. Yes, they were hearing but they were not listening. Naririnig lang nila. Nakuha nila yung words. Nagets nila yung prophecies fulfilled. Pero, hindi talaga nila na-absorb. Kaya nga it's a whole misunderstanding. The whole gesture was a misunderstanding talaga. Kaya di na ako magtaka mamaya, umiyak si Jesus Okay? Ano sabi ni Jesus? Sabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ito ang sisigaw. Ano ba ito? Ginangster ba ni Jesus? Parang ginamitan niya ng, ano ang tawag mo dyan? Parang nag-sarcasm ba siya? Pag tahimik ko sila, yung mga bato ang sisigaw. Bahala kayo. Gusto niyo ba yun? Ganun ba? Ito yun. It's because, creation would praise God. Paano? All throughout the scriptures. And let me quote a few. Una, anong sabi sa Psalm 19? Madalas ko na nasabi ito kasi. Sa Psalm 19, anong sabi doon? Ang kaluwalhatian ng Diyos sa ipinapahayag or pinapakilala ng kalangitan. Yung heavenly bodies. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ayan. Okay? So, yung lahat, yung buong creation, kasama yung heavenly bodies, they speak of Creator. They speak of Designer. Alright? Bakit? Kasi kung may design, may designer ko. My creation, my Creator. Alright? Job 12, ito. Sobrang astig nito. Okay. Sabi sa Panginoon ito ni Job. Sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Hello? Okay. Silent mo muna, nak. Kaya naman. Joke lang. Okay. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Ganda, no? Ano pa sabi? Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Bars. Ano? Ganda ng pagkalatag. Nung nabasa ulit yan, sabi ko, bangis. Ano? Ulitin ko para lasalin yung I'm sorry.
Alam nyo ba, nang sinabi ni Jesus yun, sinabi ni Jesus sa Pharisees, totoo lang, sampal yun eh. O, ulitin ko ha, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Magtanong ka sa kanila. Magtatanong ka sa hayop, paano magsamba? Isipin mo na lang yun. Magtatanong ka ng, Eya, ano si Eya namin? Eya, paano ba magsamba sa Diyos? Punta ka sa puno, kausapin mo yung lupa, baba ka kung gusto mo. Paulino Farm, paano ba magsamba sa Diyos? Ha? Gagawin mo yon? Sampal nga ito eh. O yung sinabi ni Jesus, sa mga hayop, mga ibon, may matututunan ka, magtanong ka sa kanila. Ikaw may matuturuan. Magtuturo sa'yo hayop, tuturuan ka ng langgam, tuturuan ka ng ibon, ha? Tuturuan ka ng mga leon, tuturuan ka ni Eya paano magsamba. Bakit? Kausapin mo ang lupa, ikaw ay tuturuan, magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Anong sabi ng pampana sa iyo? Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Buti pa yung hayop, buti pa yung creation, alam nila kung paano magsamba sa Diyos. Sarap ba magsamba sa Diyos? Yung, alam mo yun, yung, alam ko naman every Sunday tayo nagkikita, di na nga every Sunday yung iba. Chok lang. Yung, kung magsasamba tayo, parang feeling ba na, Sunday na naman. Ano naman tayo, may gagawin na naman tayo. Yung sarap-sarap magpahinga. O, tulad niyan, sa Sunday, wala tayong samba kasi sabadista tayo ngayong linggo eh. Ha? Welcome to na SDA. Joke lang. Tayo, Sabado tayo ngayon magsasamba. Wala tayong linggo. Pagkatayin lang linggo niyan. Yes! Parang nakalaya, walang linggo ngayon. Ha? Parang naiba. Tapos, following week, Sunday na naman. Sunday na naman. Ito na naman tayo, magkasama na naman tayo. Struggle na ba? Yung pagpunta ng church? Yung pagkanta ba, nauunawaan nyo ba yung kinakanta nyo? Nauunawaan pa ba yung pag-awit? Yung sinasabi? Nauunawaan pa yung words? Kasi pag hindi na, ibig sabihin hindi ka nagsasamba. Kahit anong sigaw ng boses mo, kahit gaano kasakto yung nota mo, kahit gaano kaganda yung pag-aawit mo, pag hindi mo naunawaan yung sinasabi mo, magtanong ka sa hayop, may matututunan ka. Kasi buti sila, alam nila kung sino yung Diyos nila. Na, buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Actually, exaggeration doon ng Panginoon, na sana ikaw alam mo din kung sino dapat yung, kung kanino kang kamay. At sana gusto talaga natin sa kamay ng Diyos. Sana gusto talaga natin sa palad ng Panginoon. Kapatid, no? Nakikilala pa ba ang Diyos sa buhay natin? Nandun pa ba yung desire na, gusto ko makilala ng mga tao na yung Panginoon sa buhay ko. Yung testimony ko, hiniingatan ko kasi para sa kanila. Nandun kami sa 1 Corinthians every Wednesday, ang ganda eh. The whole point of Paul having a good testimony is I can win them. Ano? Andun pa ba yung desire natin na pinagpipray mo? Yung January, pray tayo na, Lord, sana itong kapatid ko na ito, itong pinsan ko na ito, itong kaibigan ko na ito, sana Lord, madala ko sa inyo. Pinipray nyo pa yon? Si praise mo yun eh. Ano? Di tayo katulad ng mga Pariseo na kung sinabing tahimik, tahimik na lang tayo. Ano? Baka mamaya yung bato ang mag-share kay Jesus. Ano? Sana mga kapatid nandun pa yung excitement natin na may madala tayo sa paanan ng Panginoon. And finally, pag nagkita-kita tayo doon, uy, nandito ka din. Ang masakit doon, ano? Yung sabi mo, uy, nandito ka din, nasa impyerno kayo, no? Nandito ka din. Oo nga eh. Mali pala. Sana hindi ganun yung mangyaring nandito ka din. Alright, last na po. Ay, hindi na palitan. 5 na yan eh. Okay. Prediction. Ako ata yan kasi inedit ko eh. Okay, the prediction. By the way, purihin ng Panginoon. Salamat sa mga tumutulong gumagawa ng presentation. Pero ang ganda oh. Bang. Bang kuwang. Oh. Thank you. 5 na yan. Prediction. Ano yung prediction? Pagdating ni Jesus, papasok siya ng Jerusalem. Actually, tinitignan niya yung buong Jerusalem. Later verses niyan, babasahin niyo, pumunta siya ng temple, may ginawa siyang business. Okay. Hindi ko na didiscuss yun. Okay. Ngayon, umiyak si Jesus. Bakit siya umiyak? Alright. Ang sabi po dito, di ba? Luke 19 ulit. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatalunan niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Umiyak siya. Pag tinignan niyo po yung Greek word na ginamit po dyan, kasi sa Bible, 2 beses lang umiyak si Jesus Christ. Saan yon? Yung una.
Di ba? Shortest verse in the Bible, 2 salita. Ano yon? Jesus wept. Kaya pagka, alam niyo yung mga contest, pagka paramihan ng verses, unang-una yun eh. Genesis 1, ibigin ni Garigan. Jesus wept. Yun ang alam eh. Okay? John 3:16 pala. Yan yung mga famous kasi. Okay? Yung pangalawang umiyak si Jesus, at eto lang po yun. Dito na. Yung una, umiyak siya, hindi ko bigyan yung doctrinal emphasis dun ha, pero umiyak siya dun sa dahil namatay yung kaibigan niya si Lazarus. Dito pangalawa na ito, hindi lang siya umiyak. Kahit maganda pa rin yung pagka-translate ng Tagalog, sabi, tinangisan. Ha? Nakakita na kayo ng, nakakita na kayo ng tao na nasa sulok ako. Nakita mo maya umiiyak. Alam mo, mabigat yung problema, no? Nakita mo tayo may umiiyak. Eh kung gumaganyan sa sulok, malaking problema niya. Hindi lang siya maliit. Malaki, hindi niya na mapigilan. Tinangisan. Hindi si Jesus umiyak, tumangis po siya. Balikan niyo yung Greek word na ginamit, magkaiba na. Grabe na ito. Talagang mabigat sa damdamin niya. Bakit ang bigat ng damdamin ni Jesus Christ? Ito yung sabi niyo, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, singular. He is talking to the whole city. He is talking to the whole people. Kung nalalaman mo lang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Grabe yung lungkot ni Jesus. Kasi bakit? Hindi nakukuha ng mga tao. Hindi nila magets. Kaya galit na siya. Actually, susunod na guest yun, papunta ng temple, galit na siya. Okay? Dito umiiyak pa lang siya. Tumatangis na siya dito. Mamaya galit na siya. Hindi nyo makuha. Alam nyo ba kung anong mangyayari? Because si Jesus Christ, He is prophesying, kaya grabe yung lungkot niya, He is prophesying na mangyayari years later. Okay? Itong time na ito, this is year 33, pero year 70, okay, 70 BCE, may mangyayari yung destruction of the temple. Familiar kayo dyan? Okay, destruction of the temple. Ano pong mangyayari doon? Okay, ano ba nangyari sa AD 70? Alright, ito yung tinatawag natin na Jewish-Roman War. Paano nag-start yung Philippine-American War? Alam niyo ba yon? Paano nag-start yung Philippine-American War? Hindi yun yung binenta tayo ng Espanya sa Amerika, ha? Hindi yun yung start ng war natin. Alam niyo kung saan? Saan, pre? Yeah, very good. Aksidenteng binaril. Yun yung simula ng gera. Sa may San Juan City, andun si Erap, joke lang, wala. Okay. San Juan City, di pa siya sa San Juan City, pero sa may bayan ng San Juan, yung Pilipino naglalakad. Ang chismis, dito confirm, chismis, lasing. So, nung sinasabi ng Amerikano sundalo na, stop! Sabi ng Pilipino, ano? Stop! Kalat threat, binaril. Yun, simulan na ng gera. Ayan. Okay. Dito, ano simulan ng gera? Layo ng segue, no? Naalala ko kasi. Ano nangyari dito? Jewish-Roman War. Alright. Around AD 70. Yung mga zealots sa atin, ano equivalent sa atin? Guerrilla. Okay. Sa ating guerrilla, sa kanila zealots. Alright. Yung mga revolutionaries, yung zealots, okay, lumaban na sila sa Roman occupation. Actually, yung mismong time ni Jesus, nag-start na, meron na nun eh. Pero dito sa AD 70, talagang doon na lumaban na talaga. Alright. Tapos ngayon, dahil natalo sila sa Rome, grabe yung ginawa ng Rome, talagang sinira yung temple. Durug talaga sila. Ang daming namatay. Pakita ko sa inyo ilan yung namatay. Search nyo na lang ito, makikita nyo naman kasi hindi nyo malala lahat. Okay. Alright. So yung second temple, susunugin, sisirain, mamaya ipapakita ko ang picture sa inyo. Kaya sabi ni Jesus sa Luke 21, few chapters after, ano sabi niya? Walang matitirang magkakapatong na mga bato. Describing the temple, sabi niya, walang matitirang batong magkakapatong. Eh, di ba yung temple, alam niyo naman yung structure, di ba? Oh, pero malalaki. Sabi niya, walang matitira. And so, yan. Pag pumunta ka ngayon sa Israel, ako nagpicture niyan eh. Ano nyo ba? Papapunta doon. Okay. Ang ginawa ng Israel, hindi nila inalis yung kalat as a reminder kung ano nangyari noong AD 70. Hanggang ngayon. So, yung prophecy ni Jesus nangyari. Yung prophecy ni Jesus maintain. Hanggang ngayon nandoon. Meron pang Wailing Wall, by the way. Anyway. Ay, anong ginawa ko? Ayan. And so, 1,000,000 Hudyo, at least, more than 1,000,000 Jews, yung pinatay nung araw na yun, according to Josephus. Okay? 1,000,000 mga Hudyo. So yes, imagine mo yung mga tropa mo,
lahat ng mga kakilala mo, tinitingnan mo yung Marilao, joke lang. Tinitingnan mo yung bagong baryo, ikaw na lang. Okay. Tinitingnan mo yung bagong baryo, lahat ng tropa mo, nakikita mo sa prophecy na mamamatay, imamasaker. Makikita mo yung buong bayan mo, sisirain. Ang mas makakalungkot doon, alam mo hindi sila pupunta sa langit kasi nireject nila si Jesus Christ. Kaya grabe nilang iyak ni Jesus Christ. And so, since then, kaya nawala yung temple worship. Nawala yung temple sacrifices eh. Wala ng temple, sira na. Alright? And so, grabe iyak ni Jesus kasi grabe yung pagmamahal niya sa kanila eh. Okay? Kaso nga lang yun. Wala kang magawa minsan sa matigas ng ulo eh. Alright. Tatapos na tayo. Okay? So, bigyan ko na naman enough emphasis ito. Okay. Ngayon, tatalo na tayo. Sensya na tayo. Kasi yung time. Kaya mag-alala, hindi ko sobrang, yung tinalunan ko, okay lang yun. Okay. Sa Revelation 19. Okay. Talo na tayo. Tatapos na tayo, ha? Okay. Pumasok si Jesus donkey. Tama? Humble Prince of Peace. Okay. Ito na ngayon. Revelation 19 tayo. Mahaba-haba ito, ha? Bear with me. Verse 11, tignan nyo, ha? Pagkaraan nito, nabuksan ng langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. Hindi na donkey. Kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, faithful and true. Sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Yes, kaya nga sabi ko, nung point na yon, he came as Prince of Peace. He did not come for war, he came to save people from their sins. This time, he came to judge. He is coming to judge, rather. Okay? Sabi sa verse 12, parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata. Galit na talaga si Jesus. At sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Next time ko paliwanag yan. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Di ko pa paliwanag. 13. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Saan yan? John chapter 1. Diba? The Word was with God. Verse 14. And the Word, yan, si Jesus yun, okay? So si Jesus yan, alam na natin. Siya ang salita ng Diyos, siya ang berbo. 14. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit. Sino to kaya? Ito na yung clue. Na nakadamit ng malinis at puting lino. Sino ito mga ito? Kapatid ni Tita Lina. Lino. Joke lang. Puting damit. White linen. Okay, nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayang puti. Sino yan? Sino yan? Tayo yan! Kung ligtas, ha? Reminder lang. Kung ligtas, tayo yan. Okay. 15. May matabak na lumalabas sa kanyang bibig. May espada na lumalabas sa kanyang bibig. Nagagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Ba't naman ganun? Lang sa sheath, no? Ba't bibig? Ibig sabihin po niyan, sa salita niya, papatayin niya yung mga tao. Nung Genesis, let there be, let there be. Okay? Revelation, let there be death. Papatayin niya sa salita. Yung ibang nanay kaya rin mamatay ng salita eh. Pero ito, literal. Okay. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal, iron rod, at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo yung pang-grind ng grapes noon? Bato siya. 2 bilog na bato, tapos iikutin ganon. Kapag mas maramihan, madalas babae, iikot silang ganyan, no? Yan, ganyan. Paglalagay sila ngayon doon ng grapes. Okay, para nakikita mo ngayon yung grapes, sumutulo, tapos kukunin nila yung sap. Yan. I would like you to imagine, ganun gagawin sa tao. Kung sasabihin ni Jesus, let there be death, it's just like grinding grapes. Kaya ang sabi, may measurement yan eh. Alam niyo, maganda yung revelation din, pero matagal pa tayo abot yan. Alam niyo doon, parang 6 feet deep, miles yung mapupuno ng dugo. Sa sobrang daming taong papatayin ng Diyos. Si Jesus ang gagawa nun, ha? Ang ganda ng paliwanag natin sa gospel, no? Ang bait ni Jesus. Ang ganda ng revelation. Yes, He is coming to judge. Kaya habang may oras pa, nananakot na yun, no? Habang may oras pa, sana si Jesus ang Panginoon at Hari natin. Okay. Then finally, 16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganito pangalan. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, King of kings and Lord of lords. Yes. Finally. At eto na. Ito na, last na passage na ito. 2 verse na lang. Ito na, ha. Mali yung intention nila noon, no? Mali yung intention nila noon. Ito na.
Verse 9, Revelation 7, verse 9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sobrang daming tao. Saan nakasama tayo dyan? Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Ano sabi? Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak ng may mangyayaring second time. Yung una, misunderstanding. Yung pangalawa, full of understanding na. Ha? Yung una, it's a form of rejection. The second time around, it's going to be a form of rejoicing. Masayang-masaya tayo, magpupuri tayo sa Panginoon na, yes, tama yung sinampalatayanan ko. Tama yung sinamba ko. Tama yung pinuri ko. Thank you. Tama yung Diyos ko. Ha? Sinigaw nila ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Okay. Ito yung difference. Palm Sunday. Huwag na kayo mag-celebrate ng Palm Sunday. Okay. He was welcomed with palm branches. He was proclaimed as king, but he was misunderstood. Okay, later and rejected. Pero sa Revelation 7, he is enthroned as the great Lamb of God, worshipped by every tongue, nations. Okay? Finally receive in full truth and glory. Okay? Okay na yan? So mga kapatid, is Jesus your King? Yung kingdom ng Diyos sa puso mo, has He already established His kingdom in your heart? O tayo pa rin yung nakaupo sa trono natin?